Habang nagpapagaling ako sa sakit kong cancer, ay binenta na pala ng magulang ko ang bahay at mga ari-arian ko. Mamamatay ka na rin naman, wika pa nila. 6 na buwan makalipas ay gumaling ako at ginawa ko silang tagalinis sa kumpanya ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo rin nangyari ang ganitong klaseng kwento. Kwento ng isang anak na buong buhay na nagtiis, nagmahal at nagsakripisyo. Pero sa huli ay siya pa ang itinuring na parang gamit na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, Quezon, lumaki si Celestina Alvarado o mas kilala ng lahat bilang Tina. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Hindi rin siya lumaki sa pamilyang marunong magpalambing sa anak. Ang bahay nila noon ay gawa sa lumang kahoy at yero. May maliit na tindahan sa harap kung saan ibinebenta ng kanyang ina na si Imelda ang sardinas, kape, shampoo at kung ano-ano pang tingi-tingi. Ang kanyang ama naman si Donato ay dating tricycle driver, ngunit habang tumatanda ay mas naging sanay sa pag-uupo sa bangko sa labas ng bahay kesa sa paghahanap buhay. Panganay si Tina sa 3 magkakapatid. Sumunod sa kanya si Maureen, ang babaeng laging nakaayos, laging may bagong damit kahit kapos ang pamilya. Ang bunso naman ay si Joven. Batang lalaki pa lang noon ay marunong nang magsinungaling para makakuha ng pera. Sa kanilang bahay, si Maureen ang maganda. Si Joven ang lalaki kaya dapat pagbigyan at si Tina ang matanda na dapat marunong magsakripisyo. Tina, bantayan mo muna ang tindahan. Sigaw ni Imelda isang umaga habang inaayos ang buhok ni Maureen papasok sa school. Ma, may exam po ako ngayon. Mahinang sagot ni Tina habang hawak ang luma niyang notebook. Exam ka dyan. Marunong ka naman. Si Maureen ang kailangang alagaan ng itsura. Ikaw, kahit walang baon, kaya mo na yan. Hindi na sumagot si Tina. Sanay na siya. Habang ang ibang bata ay nagre-review bago pumasok, siya ay nagbibilang muna ng barya sa kaha, nagsusulat ng utang ng kapitbahay at nagtitinda ng yelo sa plastic. Minsan, late na siyang nakakarating sa klase, pawis na pawis, pero dala pa rin ang ngiti. Ayaw niyang makita ng makaklase niyang nahihirapan siya. Isa lang ang tunay na nakakaintindi sa kanya, si Nerissa Bulante, ang matalik niyang kaibigan mula elementary. Anak si Nerissa ng mananahi, masayahin, madaldal at may tapang na wala kay Tina. Isang hapon, nakita ni Nerissa si Tina na kumakain ng pandesal sa likod ng classroom habang ang iba ay may kanin at ulam. Tina, ba't yan lang pagkain mo? Tanong ni Nerissa. Busog pa ako, pagsisinungaling ni Tina. Tinitigan siya ni Nerissa. Huwag mo akong lolokohin, simula pa umaga, yan na kinakain mo. Ngumiti lang si Tina pero halatang nangingilid ang luha niya. Okay lang ako, kailangan lang talagang magtipid. Sabi ni Mama, mas kailangan ni Maureen ng baon kasi sumasali siya sa school presentation. Napailing si Nerissa. Tina, tandaan mo to, hindi porket panganay ka, ikaw na lang palagi ang mauubos. May sarili ka ring buhay. Hindi iyon sinagot ni Tina pero tumatak ang mga salitang iyon sa kanya. Noong gabing iyon, habang nag-aaral siya sa ilalim ng maliit na ilaw sa kusina, ipinangako niya sa sarili na balang araw ay iaahon niya ang pamilya niya. Hindi dahil mabait sila sa kanya, kundi dahil ayaw niyang manatili sila sa hirap. Lumipas ang mga taon. Sa kabila ng hirap, laging sa honor roll si Tina. Naglalakad siya ng halos 4 na kilometro papunta sa school para makatipid sa pamasahe. Kapag gabi, tinutulungan niya ang ina sa tindahan, naglalaba, nagluluto at minsan ay gumagawa ng paper bags na ibinebenta sa palengke. Doon nagsimula ang hilig niya sa paggawa ng maliliit na bag mula sa retasong tela, abaka at recycled materials. Isang beses, habang gumagawa siya ng maliit na pouch mula sa lumang sako ng bigas, nakita siya ng matandang kapitbahay nilang si Emiliano Verceles. Dating accountant si Mang Emiliano sa isang malaking kumpanya sa Maynila, ngumit nagretiro sa San Isidro matapos pumanaw ang asawa. Maganda ang tahi mo, Celestina, sabi ng matanda habang nakasandal sa gate. Pang-extra lang po, Mang Emiliano.
Nahihiyang sagot ni Tina. Baka may bumili sa palengke. Hindi lang pang palengke yan. Kung aayusin mo ang presyo, packaging at kwento ng produkto, pwede yang maging negosyo. Napatingin si Tina sa kanya. Negosyo po? Oo, pero ang unang dapat mong matutunan, huwag mong hayaang ibang tao ang humawak ng pinaghirapan mo, kahit pamilya mo pa yan. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Tina ang ibig sabihin ni Mang Emiliano noon. Para sa kanya, pamilya ang dahilan ng lahat ng sakripisyo niya. Pero sa mata ng matanda, nakikita na niya ang panganib. Nakikita niyang si Tina ang tipo ng anak na kayang ibigay ang lahat kahit wala nang matira sa sarili. Nang makapagtapos ng high school si Tina bilang valedictorian, halos hindi man lang siya niyakap ng kanyang mga magulang. Si Imelda ay abala sa pag-aayos ng handa para sa birthday ni Maureen, habang si Donato ay nakikipag-inuman sa kapitbahay. Ma, may nakuha po akong scholarship sa Maynila. Maingat na sabi ni Tina habang hawak ang envelope mula sa university. Tinignan siya ni Imelda na parang hindi natuwa. Maynila? Sino magbabantay ng tindahan? Sino tutulong dito? Ma, libre po tuition. Kailangan ko lang po ng pamasahe at konting allowance. Magtatrabaho rin po ako habang nag-aaral. Sumingit si Maureen habang naglalagay ng lipstick sa salamin. Ate, kung aalis ka, sino magbabayad ng projects ko? Napayoko si Tina. Si Donato naman ay humigop ng kape at nagsabing, kung gusto mong mag-aral, bahala ka, pero wag mong kakalimutan, pamilya mo kami. Kapag umasenso ka, dapat kami ang unang makikinabang. Hindi iyong pangarap na narinig ni Tina. Para itong utang na agad na isinabit sa leeg niya bago pa man siya makalipad. Pero tinanggap niya. Nagpunta siya sa Maynila, dala ang 2 bag, ilang damit at 500 pisong ipon mula sa pagtitinda ng pouch. Sa lungsod, mas tumindi ang hirap. Nag-aral siya ng business administration sa umaga. Nagtrabaho bilang cashier sa maliit na bakery sa hapon at gumagawa ng handmade bags sa gabi. Minsan sa sobrang pagod, nakakatulog siya sa jeep. Pero hindi siya tumigil. Laging nasa isip niya ang tindahan nilang maliit, ang lumang bahay, at ang pangarap na balang araw ay mabibigyan niya ng maanos na buhay ang pamilya niya. Si Nerissa, na nag-aaral naman ng nursing, ay madalas siyang puntahan sa dorm. Tina, mukha ka ng papel, biro ni Nerissa habang inaabot ang isang supot ng lugaw. Kumain ka naman, sagot ni Tina. Marami pa akong tahiin, may umorder ng 10 tote bags. Alam mo, proud ako sa'yo, pero minsan natatakot ako. Baka sa kagustuhang mong iligtas lahat, sarili mo naman ang malunod. Ngumiti si Tina. Kapag umangat ako, aangat din sila. Ganun naman dapat ang pamilya, di ba? Hindi na lang nagsalita si Nerissa. Ayaw niyang durugin ang paniniwala ni Tina. Pero nararamdaman niyang darating ang araw na ang pagmamahal ni Tina sa pamilya ang magiging pinakamalalim niyang sugat. Matapos ang ilang taon, nagtapos si Tina na may karangalan. Hindi man igrande ang graduation niya, nandoon sina Nerissa at Mang Emiliano. Dumating din sina Imelda, Donato, Maureen at Joven, ngilit hindi para ipagmalaki siya. Habang nasa labas ng auditorium, ang unang tanong ni Imelda ay hindi kung kumusta siya. May trabaho ka na ba agad pagkatapos nito? Kasi kailangang bayaran ang utang ni Joven sa motor. Ma, kakagraduate ko lang po. Panganay ka, natural lang na ikaw muna ang umintindi. Muling nanahimik si Tina. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula siyang magbenta online ng handcrafted bags. Tinawag niya itong Tina's Woven Grace. Sa umpisa, siya lang ang designer, mananahi, tagapak at tagahatid. Kapag may reklamo ang customer, siya ang sumasagot. Kapag may kulang na materyales, siya ang naglalakad sa divisorya para makahanap ng mura. Sa tulong ng payo ni Mang Emiliano, natutunan niyang magtala ng puhunan, tubo, gastos at utang. Celestina, sabi ni Mang Emiliano isang araw habang tinitignan ng notebook niya, magaling ka, pero masyado kang nagbibigay sa pamilya mo. Kita mo ito? Halos kalahati ng kinita mo ipinadala mo agad. Kinakailangan po nila.
O baka nasanay lang sila na ikaw ang nauubos? Hindi sumagot si Tina. Sa puso niya, umaasa siya na kapag umangat si Tina, magbabago rin ang trato nila sa kanya. At totoo, umangat siya. Mula sa 10 orders kada linggo, naging 100 orders. Mula sa maliit na kwarto, nakapag-rent siya ng workshop. Kumuha siya ng ilang mananahi sa probinsya, kasama na sina Aling Belen, biyudang may 3 anak, si Darwin Ocampo, tahimik na lalaking mahusay sa pattern cutting, at Lyra May, batang accounting assistant na bago pa lang sa Maynila at gustong tumulong sa pamilya. Doon, nagsimulang mabuo ang pangalawang pamilya ni Tina. Mga taong hindi niya kadugo pero marunong magpasalamat. "Ma'am Tina," sabi ni Lyra May isang araw, "salamat po kasi tinanggap niyo ako kahit wala pa akong experience." Ngumiti si Tina. "Lyra, lahat naman nagsisimula sa wala. Ang mahalaga, tapat ka." Habang lumalago ang negosyo, nakabili si Tina ng maliit pero maaliwalas na bahay sa Cavite. Hindi mansyon pero sariling kanya. May puting pader, maliit na garden at kusinang pinangarap niya noong bata pa siya. Nakabili rin siya ng ilang lupa sa San Isidro at isang delivery van para sa negosyo. Sa wakas, naramdaman niyang may bunga ang lahat ng puyat, gutom at luha niya. Inanyayahan niya ang pamilya sa bago niyang bahay. Akala niya yayakapin siya ng kanyang ina. Akala niya maririnig niya sa ama ang salitang, "Anak, proud kami sa'yo." Ngulit nang dumating sina Imelda at Donato, iba ang una nilang napansin. "Sa'yo nakapangalan ito?" tanong ni Imelda habang umiikot ang mata sa sala. "Opo, ma. Pinaghirapan ko po ito." Sumingangot si Imelda. "Dapat isinama mo pangalan namin. Pamilya mo kami. Baka isipin ng ibang tao ang damot mo." Si Donato naman ay tumingin sa paligid at nagsabing, "Malaki-laki rin pala kinikita mo. Baka pwedeng tulungan mo muna si Joven. May atrasado na naman." Si Maureen naman ay dumiretso sa kwarto at hinawakan ng mga bag ni Tina. "Ate, akin na lang to ha. Total, marami ka namang pera." Sa araw na iyon, habang nakatayo si Tina sa bahay na dugot pawis niyang binuo, naramdaman niyang kahit gaano kataas na marating niya, sa mata ng pamilya niya ay hindi siya anak na dapat ipagmalaki. Isa siyang bukas na pitaka. Isang tagabayad. Isang taong kailangang magbigay ng magbigay. Pero, kahit ganun, hindi niya kayang talikuran sila. Tuwing tatawag si Imelda, nagpapadala siya ng pera. Tuwing may problema si Joven, siya ang sumasalo. Tuwing may luho si Maureen, siya ang nagbabayad. Kahit si Donato, kapag kailangan ng maintenance, kay Tina rin lumalapit. Isang gabi, habang nasa workshop si Tina at tinitingnan ng bagong samples para sa hotel client, bigla siyang nahilo. Kumapit siya sa gilid ng mesa. Akala niya pagod lang. Pero dumilim ang paningin niya. "Ma'am Tina," sigaw ni Brando Mijares ang delivery coordinator niya nang makita siyang bumagsak. Dinala siya sa ospital. Nang nagkamalay siya, naroon si Nerissa, nakasuot ng nurse uniform, hawak ang kamay niya. "Tina, gumising ka. Andito ako." Mahina ngumit nanginginig ang boses ni Nerissa. Ilang araw ang lumipas sa tests. Dugo, scan, biopsy. Hanggang sa dumating ang araw na kinausap siya ni Doktora Isabel Montemayor. Isang oncologist na may maumong muka, ngulit seryosong mga mata. "Celestina," maingat na sabi ng doktor, "may nakita kaming lymphoma. Cancer ito, pero gusto kong malinaw, may pag-asa. Kailangan lang nating magsimula agad sa gamutan." Parang tumigil ang mundo ni Tina. Ang salitang cancer ay parang malamig na bakal na idiniin sa dibdib niya. Hindi siya agad umiyak. Nakatulala lang siya sa puting pader ng klinik. "Doktora," halos pabulbong niyang tanong, "mamamatay na po ba ako?" Huminga ng malalim si Doktora Isabel. "Hindi ko sasabihing madali, pero hindi rin kita hahayaang isipin na tapos na ang laban. Lalaban tayo." Nang sinabi niya sa pamilya ang diagnosis, dumating sila sa ospital kinabukasan.
Sa unang tingin, parang nag-aalala si Imelda. Yumakap pa ito kay Tina, pero malamig ang yakap. "Anak, bakit ngayon pa?" Sabi ni Imelda, ngulit ang mga mata niya ay hindi kay Tina nakatuon, kundi sa bag nitong nasa gilid ng kama. Si Donato naman ay tahimik pero maya-maya ay nagdamong. "May insurance ka ba?" Napatingin si Nerissa sa kanya. "Pa," mahinang sabi ni Tina, nasaktan. "Hindi ko pa nga alam ang gagawin ko sa gamutan." Sumingit si Maureen. "Ate, paano yung bahay mo? Paano yung mga properties? Dapat may maayos kang habilin para hindi magulo." Si Joven naman ay kunwaring nalulungkot pero nakatingin sa cellphone. "Ate, kung kailangan mo nang mag-aasikaso ng papers, ako na lang para hindi ka mahirapan." Naramdaman ni Tina ang kakaibang lamig sa paligid. Sa sandaling pinakakailangan niya ng yakap, ang naririnig niya ay insurance, properties, papers, habilin. Pero pinilit niyang isipin na baka natatakot lang sila. Baka ganun lang sila magpakita ng pag-aalala. Paglabas ng pamilya ni Tina, naiwan sina Tina at Nerissa sa kwarto. "Tina," sabi ni Nerissa, "mag-iingat ka sa mga pipirmahan mo." "Tina, pamilya ko sila." "Oo, pero hindi lahat ng pamilya marunong maging tahanan." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang gamutan ni Tina. Ipinasa muna niya ang pang-araw-araw na operasyon ng negosyo kay Rafael Sarmiento, ang kanyang manager na matagal nang mapagkakatiwalaan. Si Rafael ay kalmado, organisado at hindi madaling mataranta. Siya ang tipo ng taong hindi mariritang salita, pero kapag nangako, tinutupad. "Ma'am Tina," sabi ni Rafael habang nasa hospital room siya, "huwag niyo po munang isipin ang production. Ako na ang bahala. Ang kailangan niyo lang gawin ngayon ay gumaling." "Rafael, baka bumagsak ang negosyo kapag nawala ako." "Hindi kayo mawawala, Ma'am Tina. Magpapahinga lang kayo at babantayan namin ang pinaghirapan niyo." Napaluha si Tina, hindi dahil sa takot, kundi dahil minsan, ang mga salitang matagal mong hinahanap sa pamilya mo ay maririnig mo pa sa ibang tao. Akala ni Tina habang lumalaban siya sa sakit, unti-unting lalambot ang puso ng kanyang mga magulang. Akala niya, baka sa wakas ay makita nilang hindi siya makina, hindi siya bangko, hindi siya ari-arian. Anak siya, tao siya, natatakot siya. Ngunit sa likod ng mga pagbisita, nagsisimula na pala ang ibang plano. Isang hapon, habang natutulog si Tina matapos ang unang session ng chemotherapy, tahimik na kinuha ni Imelda ang folder sa bedside table. Naroon ang ilang kopya ng IDs, property tax receipts at lumang papeles ng bahay. Nakita yun ni Nerissa mula sa pintuan, ngunit hindi muna nagsalita. Minarkahan niya sa isip ang ginawa ng babae. Kinagabihan, sa labas ng ospital, nagkita sina Imelda, Donato, Maureen at Joven sa isang maliit na coffee shop. Kasama nila ang isang lalaking nakabarong, may makinis na ngiti at hawak na leather folder. Si Attorney Leandro Vito, isang fixer na kilala sa pag-ayos ng mga papeles na ayaw ipadaan sa malinis na proseso. "Buhay pa ang anak ninyo," sabi ni Leandro habang hinahalo ang kape. "Hindi basta-basta magagalaw ang properties kung walang pirma." Sumingangot si Imelda. "Mahina na siya. Halos hindi na nga makabangon. Kung may papeles na kailangang pirmahan, mapapapirma namin." "Sigurado ba kayong gusto niyong itong gawin?" tanong ni Leandro, pero halata sa mukha niyang pera lang ang mahalaga sa kanya. Si Donato ang sumagot. "Kung mamamatay din naman siya, mas mabuti nang kami ang makinabang kaysa mapunta pa sa kung sino-sino." Si Maureen ay ngumiti ng manipis. "Sayang ang bahay sa Cavite. Pwede nang ibenta. Ang dami kong kilalang bibili." Si Jolene naman ay hindi mapakali. "Kailangan ko lang talaga ng cash. May mga naniningil na sa akin." Hindi nila alam. Sa kabilang mesa naroon si Pastor Eladio, dating kapitbahay nila sa San Isidro, naghihintay ng takeout para sa asawa niyang may sakit. Hindi niya narinig lahat pero sapat ang ilang salita. Pirma, bahay, mamamatay, pera. Para kabahan siya. Sa hospital room, nagising si Tina ng madaling araw. Masakit ang katawan niya. Mabigat ang ulo. Humawak siya sa gilid ng kama at tumingin sa bintana.
Sa salamin, nakita niya ang sarili, maputla, nanghihina, at may takot sa mga mata. Pero sa kabila noon, may maliit na apoy na hindi namamatay. Hinawakan niya ang cellphone at binuksan ang litrato ng una niyang bahay sa Cavite. Ang bahay na pinaghirapan niya, ang bahay na simbolo ng lahat ng gabing hindi siya natulog. Mahina siyang ngumiti. Gagaling ako, bulong niya sa sarili. Kailangan kong gumaling. Marami pa akong dapat gawin. Hindi niya pa alam na habang ipinagdarasal niya ang buhay, may mga taong kadugo niya na naghahanda ng hatiin ang lahat ng pag-aari niya na para bang patay na siya. Hindi niya pa alam na ang pinakamalaking laban niya ay hindi lang laban sa cancer, kundi laban sa pamilyang matagal na palang naghihintay na bumagsak siya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagpapatuloy na ito, mas lalalim ang sugat na bubuksan ng sariling pamilya ni Tina. Dahil minsan, hindi pala lahat ng nakangiti sa tabilang kama mo habang may sakit ka ay nagdarasal na gumaling ka. May iba palang naghihintay lang kung kailan ka tuluyang bibigay para makuha nila ang pinaghirapan mo. Mula nung gabing nakita ni Tina ang sarili sa salamin ng hospital room, maputla, nanghihina, pero pilit pa ring lumalaban, naging mas mabigat ang bawat araw. Ang unang chemotherapy session niya ay sinundan pa ng mas mahahabang oras ng pagsuka, panghihina at pananakit ng kasuusuan. May mga umagang kahit simpleng pagbukas ng mata ay parang laban na. May mga gabing hindi niya alam kung nilalagnat ba siya dahil sa gamot o dahil sa takot na baka bukas ay hindi na niya kayanin. Ngunit kahit ganon, hindi niya pinapakita sa lahat ang tunay na bigat ng nararamdaman niya. Kapag tumatawag si Rafael mula sa workshop, inaayos niya ang boses. "Ma'am Tina, kumusta na po kayo?" Tanong ni Rafael isang umaga habang sa kabilang linya ang mahinang ingay ng sewing machines. "Okay lang ako, Rafael," sagot ni Tina habang nakahawak siya sa palanggana dahil pakiramdam niya ay masusuka na naman siya. "Kumusta ang order ng hotel client?" "On schedule po. Si Darwin na ang nag-aayos ng bagong pattern. Si Lira May naman po tinututukan ng invoices." "Good. Pakisabi sa kanila salamat. Huwag niyong pababayaan ang quality." Napangiti si Tina sa kabila ng bigat ng pakiramdam. Sa maikling sandaling iyon, nakahinga siya. May mga taong kumakapit para sa kanya. May mga taong naniniwala pa ring babalik siya. Pero habang ang mga taong hindi niya kadugo ay nagbabantay sa pinaghirapan niya, ang mismong pamilya niya naman ay tahimik ng kumikilos. Halos araw-araw nang bumibisita si Imelda sa ospital. Sa harap ng nurses, maamo ito. Hinahaplos ang braso ni Tina, inaayos ang kumot. Minsan pa nga ay nagdadala ng lugay kahit alam niyang hindi ito halos makakain ng anak. "Anak," sabi ni Imelda isang hapon habang nakaupo sa tabi ng kama ni Tina, "kailangan nating ayusin ang ilang papeles para hindi ka na ma-stress. Alam mo naman, mahirap ang gamutan. Ako na ang bahala sa ibang documents." Mahina ang katawan ni Tina Moon. Nanginginig pa ang daliri niya matapos ang gamot. "Anong documents po, ma?" "Mga hospital authorization lang, para kung may kailangan kunin, hindi ka napipirma ng pipirma. May ilang papel din sa bahay mo na kailangan i-update. Normal lang yun." Nasa kabilang upuan si Nerissa, tahimik na nag-aayos ng gamot ni Tina. Napataas ang tingin niya. "Ate Imelda," mahinahon ngunit may diin na sabi ni Nerissa, "pwede pong ipa-review muna kay Tina kapag malinaw na ang isip niya. Marami pong gamot ngayon, baka hindi niya mabasa ng maayos." Biglang sumimangot si Imelda pero mabilis din itong numiti. "Nerissa, anak ko si Tina, hindi ko siya lolokohin." Hindi sumagot si Nerissa pero sa loob niya may kumalambang na kada. Kinabukasan, dinala ni Imelda si Donato sa bahay ni Tina sa Cavite. Hindi nila kasama si Tina, hindi rin nila sinabi kay Rafael o Nerissa. Pagdating nila roon, sinalubong sila ni Mang Quirino, ang matandang caretaker na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Tina. "Ma'am Imelda, Sir Donato," bati ni Mang Quirino, bahagyang nagtataka. "Wala pong pasabi si Ma'am Tina na darating kayo." "Ano bang kailangan pang pasabi?" Mataray na sagot ni Imelda. "Anak namin ang may-ari nito. Natural, may karapatan kaming pumasok." Nag-alanganin si Mang Quirino pero binuksan pa rin ang gate. Pagkapasok ni na Imelda at Donato, kasama pala nila ang dalawang lalaking may dalang measuring tape at clipboard. "Para saan po sila?" tanong ni Mang Quirino. "Mag-i-inspect lang," sagot ni Donato. "May aayusin sa bahay."
Ngurit alam ni Mang Quirino na hindi renovation ang kilos ng mga lalaki. Sinusukat nila ang lote, tinitignan ng pader, kinukunan ng litrato ang bawat sulok. Maya-maya narinig niya sinabi ng isa, "Malinis ang title kung mapapapirma ang seller. Malakas ang value nito." Nanlamig ang matanda. Seller? Hindi ibebenta ni Tina ang bahay na iyon. Ilang beses niyang narinig kay Tina na iyon ang unang lugar na masasabi niyang kanya. Iyon ang simbolo ng kanyang pagod. Iyon ang bahay na balak niyang gawing tahimik na pahingahan kapag gumaling siya. Pagkahalis ng mga bisita, agad tinawagan ni Mang Quirino si Tina. Ngunit hindi sumagot si Tina dahil nasa chemotherapy session. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Nerissa. "Ma'am Nerissa, may kakaiba po. Pumunta po dito ang magulang ni Ma'am Tina kasama ang mga lalaking sumusukat ng bahay para pong ibebenta." Nang mabasa iyon ni Nerissa, napaupo siya sa hallway ng ospital. Saglit niyang tinignan si Tina sa loob ng treatment room. Nakapikit, may swero, may takip ang ulo at halos walang lakas. Naisip ni Nerissa na kung sasabihin niya agad, baka hindi kayanin ni Tina. Pero kung tatahimik siya, baka huli na ang lahat. Samantala, sa workshop ng Tina's Woven Grace, may napansin din si Lyra May sa accounting records. May ilang withdrawals na hindi tugma sa normal na gastos. May kliyenteng nagbayad uno sa isang personal account na hindi rehistrado sa kumpanya. Nang tinignan niya ang authorization letter, nakapirma raw si Tina pero parang mali ang stroke ng pirma. Tinawag agad niya si Rafael. "Sir Rafael," sabi ni Lyra May, bitbit ang folder. "Pasensya na po kung baka nag-overthink ako pero parang may mali po dito." Binasa ni Rafael ang dokumento. Kumunot ang noo niya. "Sino ang kumuha ng bayad?" "Si Sir Jovin daw po, kapatid ni Ma'am Tina. Sabi sa kanya authorized daw siya." Tumidas ang panga ni Rafael. Hindi nagbigay ng instruction si Ma'am Tina na may pwedeng kumubra sa labas ng Finance Department. "Sir, may 3 pa pong ganitong transaction." Ibinaba ni Rafael ang papel. "Huwag munang ilalabas ito. Iskan mo lahat, gumawa ka ng backup, at simula ngayon, lahat ng papasok at lalabas na pera, dadaan lang sa atin. Kapag bumalik si Joven, tawagan mo agad ako." Habang may mga unang piraso ng katotohanang lumilitaw, mas lumalakas naman ang loob ni na Imelda, Donato, Maureen at Joven. Para silang mga taong hindi na makapaghintay. Sa halip na magdasal para sa paggaling ni Tina, nagpaplano sila kung paano paghahati-hatiin ng lahat. Si Maureen ay ilang beses nang pumunta sa bahay ni Tina. May dala siyang malaking maleta at kunwari ay nililinis lang ang mga gamit ng kapatid. "Ate Tina said I can organize her things," sabi niya sa isang kapitbahay na nagtanong. Pero sa loob ng kwarto, kinukuha niya ang mga alahas ni Tina, ilang branded bags na regalo ng clients at pati mamahaling kitchen appliances. Kinukunon niya pa ng picture ang sarili sa salamin habang suot ang relyo ni Tina. "Soon," bulong niya sa sarili, "hindi na ako kailangang humingi. Sa amin din naman mapupunta lahat." Si Joven naman ay mas desperado. May malaking utang siya kay Temyong Salonga, isang lalaking kilala sa San Isidro na nagpapautang na may kasamang banta. Ilang beses na siyang pinuntahan ng tauhan nito. "Joven," sabi ng isang tauhan ni Temyong habang nasa kanto sila. "Sabi ni boss, huling palugit mo na to. Kung wala kang pambayad, pamilya mo ang sisingilin." Kaya mas lalong naging agresibo si Joven sa pangunguha ng pera. Ginamit niya ang sakit ni Tina bilang dahilan sa mga supplier. "May emergency lang si ate, ako munang tumatanggap ng refund at payment," sabi niya. Sabay abot ng peking authorization letter. May ilan na naniwala, may ilan na nagduda. Pero dahil kapatid siya ni Tina, nakalusot siya sa iba. Sa ospital, napapansin na ni Tina ang kakaibang kilos ng pamilya niya. Minsan, dumating si Imelda na may dala na namang papel. "Anak, pirmahan mo na ito para sa tax ng lupa sa San Isidro." Pinilit ni Tina na basahin, ngulit lumabo ang paningin niya. Masakit ang ulo niya at nanghihina ang kamay. "Ma, mamaya na po. Hindi ko maintindihan." Nabakas ang inis sa mukha ni Imelda. "Ang arte mo naman. Pirma lang yan. Ako na nga ang nag-aasikaso para hindi ka mahirapan." "Ate Imelda," sabat ni Nerissa, "nakararating lang." Sabi ni Tina, "Mamaya na." Tinalikuran ni Imelda si Nerissa. "Masyado kang nakikialam. Hindi ka pamilya." Doon unang naramdaman ni Tina na may mali. Sa halip na ipagtanggol siya ng kanyang ina,
Parang ang mas mahalaga rito ay ang pirma niya. Ilang araw ang lumipas, bumagsak ang katawan ni Tina matapos ang sunod-sunod na gamutan. Kailangan niyang manatili sa ospital. Hindi siya pumunta sa bahay, hindi niya maasikaso ang negosyo ng personal. At sa bawat araw na hindi siya makabangon, lumalakas ang loob ng kanyang pamilya. Hanggang isang tanghali, habang nakahiga si Tina at sinusubukang kumain ng konting sopas, biglang tumawag si Mang Quirino. Nanginginig ang boses nito. Ma'am Tina. Ma'am Quirino? Bakit po? Kumustang bahay? Tahimik ang matanda sa kabilang linya pagkatapos ay napaiyak. Ma'am, pinapaalis na po ako. Nananigas si Tina. Ano pong ibig niyong sabihin? May dumating pong bagong may-ari, may dala pong papeles. Sabi nila, nabili na raw nila ang bahay. Kanina pa po nilang pinapalabas ang mga gamit ko. Hindi ko po alam ang gagawin. Nabitawan ni Tina ang kutsara. Hindi ko ibinenta ang bahay. Lumapit si Nerissa. Tina, anong nangyari? Hindi agad nakasagot si Tina, para siyang sinuntok sa dibdib. Ang bahay niya, ang unang bunga ng lahat ng sakripisyo niya, na ibenta ng hindi niya alam. Dalhin niyo po sa akin ang pangalan ng buyer, sabi ni Tina kay Mang Quirino na nanginginig ang boses. Huwag po kayong aali hanggat kaya niyo. Pagkababa ng tawag, pililit siyang bumangon. Pinipigilan siya ni Nerissa. Tina, hindi ka pwedeng umalis. Mahina ka pa. Kailangan kong malaman, iyak nang sabi ni Tina. Nerissa, bahay ko yon. Pinaghirapan ko yon. Tumawag si Nerissa kay Rafael at Emiliano. Sa loob ng ilang oras, nasa sasakyan na sila. Si Tina ay nakasuot ng scarf sa ulo, maputla at nakahawak sa braso ni Nerissa. Ayaw sana ni Dr. Yesbela na umalis siya, pero nakiusap si Tina. Doktora, kung hindi ko ito haharapin ngayon, baka mas lalo akong manghina. Hindi na siya pinigilan. Dumiretso sila sa ancestral house ng mga Alvarado sa San Isidro. Doon, nakita ni Tina ang eksena na hindi niya makakalimutan habang buhay. Nasa sala sina Imelda, Donato, Maureen at Joven. Sa mesa ay may makapal na sobre ng pera, resibo at ilang dokumento. Si Maureen ay tumatawa habang tinitignan ng bagong cellphone. Si Joven ay nagbibilang ng pera. Si Donato ay umiinom ng kape. At si Imelda ay nakaupo na parang siya ang reyna ng bahay. Pagpasok ni Tina, biglang tumahimik ang lahat. Anong ginawa niyo? Tanong ni Tina, halos pabulong pero puno ng sakit. Tumayo si Imelda. Bakit ka nandito? Dapat nagpapahinga ka. Binenta niyo ang bahay ko? Nanginginig na tanong ni Tina. Paano niyo nagawa iyon? Hindi sumagot si Donato. Si Maureen ay umiwas ng tingin. Si Joven naman ay isinilid ang pera sa bag. Ma, sabi ni Tina, luhaan. Bahay ko yun. Pinaghirapan ko yun. Hindi niyo pag-aari yun. Imbis na mahiya, tumigas ang mukha ni Imelda. Huwag kang umasta na parang hindi kami ang dahilan kung bakit ka nakarating dyan. Dahilan? Napatawa si Tina sa sakit. Ma, ako ang nagtrabaho. Ako ang nag-aral. Ako ang nagpagutom. Ako ang nagpapuyat. At anak ka namin, sigaw ni Imelda. Kung wala kami, wala ka rin. Lumapit si Nerissa. Tama na po, may sakit si Tina. Lumingon si Imelda kay Nerissa. Ikaw ang tumahimik, hindi ka kasama sa pamilya. Muling tumingin si Tina sa kanyang ina. Bakit niyo ginawa ito habang may sakit ako? Doon lumabas ang mga salitang dumurog sa lahat ng natitirang pag-asa ni Tina. Sumimangot si Imelda at malamig na nagsalita. Mamamatay ka na rin naman, Tina. Mas mabuti nang mapakinabangan namin ngayon kaysa masayang lang. Ano bang gagawin mo sa bahay kung nasa kabaong ka na? Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi nakagalaw si Tina. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakahinga. Tinitigan lang niya ang ina niyang nagsilang sa kanya, ang babaeng buong buhay niyang sinubukang mahalin kahit paulit-ulit siyang sinasaktan. Si Donato ay hindi man lang sumaway. Si Maureen ay tumimin sa sahig. Si Joven naman ay nagbulsa pa ng pera. Mama, isang salita lang ang lumabas kay Tina. Parang batang muli siyang naging maliit, gutom at nag-aabang ng pagmamahal na hindi dumating. Biglang nanghina ang tuhod niya.
Nasalo siya ni Nerissa at Rafael bago tuluyang bumagsak. "Tina!" sigaw ni Nerissa. Nagmamadaling lumapit si Rafael. "Dalhin natin siya sa ospital." Habang binubuhat si Tina palabas, narinig pa niya ang tinig ni Imelda, hindi nag-aalala kundi naiinis. Dramahan na naman, kaya nga mahina, puro emosyon. Hindi na nakasagot si Tina. Sa sasakyan pabalik ng ospital, nakapikit siya habang tahimik na tumutulo ang luha sa pisngi niya. Walang hikbi, walang sigaw, tahimik na pagdurog lamang. Pagdating sa ospital, agad siyang inasikaso ni Doktora Isabel. Mataas ang stress level niya at halos bumagsak ang katawan. Si Nerissa ay hindi makapali sa hallway. Si Rafael ay nakatayo sa gilid, nakakuyom ang kamao. Si Emiliano naman nakararating lang ay tahimik na nakaupo habang hawak ang baston. Nang maging stable si Tina, pumasok si Emiliano sa kwarto. Nakahiga si Tina, nakatingin sa kisame. "Mang Emiliano," mahinang sabi ni Tina, "tama pala kayo noon." "Alin doon, anak?" "Na hindi ko dapat hinayaang ibang tao ang humawak ng pinaghirapan ko, kahit pamilya pa." Napabuntong hininga si Emiliano. "Masakit matutunan ang aral na yan, pero hindi pa huli. Wala na ang bahay ko. Bahay lang ang nawala, pero buhay ka pa, at habang buhay ka, may laban." Pumasok si Nerissa. Hawak ang kopya ng medical records ni Tina, ilang personal na dokumento ni Tina at mga larawang ipinadala ni Mang Quirino. "Tina," sabi ni Nerissa, "hindi kita pinilit noon kasi mahina ka, pero kailangan mong malaman, matagal na silang kumikilos." Sumunod si Rafael at inilapag ang financial reports. May unauthorized withdrawals din sa kumpanya, mukhang ginamit ni Joven ang pangalan nyo. Tahimik na nakinig si Tina. Bawat detalye ay isa pang sugat, pero kakaiba ang nangyari. Sa halip na lalo siyang bumagsak, unti-unting tumitigas ang loob niya. Parang ang bawat panloloko ay nagiging piraso ng bakal sa loob ng kanyang dibdib. "May ebidensya tayo?" tanong ni Tina. Tumanggo si Rafael. "Nagsisimula pa lang po, pero meron na. May CCTV si Mang Quirino at may narinig si Pastor Eladio sa coffee shop tungkol sa plano nila." Tumingin si Tina kay Emiliano. Tahimik na sinabi ng matanda, "Huwag kang gaganti gamit ang galit lang. Gamitin mo ang batas, gamitin mo ang ebidensya, gamitin mo ang talino mo." Huminga ng malalim si Tina. Masakit pa rin ang katawan niya, mahina pa rin siya, may kanser pa rin siyang nilalaban. Pero sa unang pagkakataon mula nung malaman niya ang sakit, hindi kamatayan ang iniisip niya, hindi takot, hindi awa sa sarili. Iniisip niya ang pagbawi. "Rafael," sabi ni Tina, "simula ngayon, walang lalabas na pera sa kumpanya na hindi dumadaan sa iyo at kay Lira May." "Opo, ma'am." "Nerissa, itago mo lahat ng original medical records at personal dokumentos ko. Huwag mong ipapakita kahit sa anumang miyembro ng pamilya ko." "Matagal ko nang tinago yan," sagot ni Nerissa, pilit na nagingiti. "Mang Emiliano," tumingin si Tina kay Emiliano, "kailangan ko ng abogado, hindi yung nabibili." May maliit na ngiti si labi ni Emiliano. "May kilala ako, si Attorney Salvio Ignacio. Matigas ang ulo noon, pero malinis magtrabaho." Tumango si Tina. "Kausapin natin siya." Sa mga sumunod na araw, hindi muna humarap si Tina sa pamilya niya. Hindi siya nag-post, hindi siya nagwala, hindi siya nagmakaawa. Hinayaan niyang isipin ni na Imelda na durug na siya. Hinayaan niyang maniwala sina Donato, Maureen at Joven na wala na siyang lakas para lumaban. Ngumit sa loob ng hospital room, habang patuloy siyang nagpapagamot, nagsimula ang tahimik na pagbuo ng kanyang depensa. Si Lira May ay gumagawa ng listahan ng kahina-hinalang transactions. Si Rafael ay nakikipag-usap sa suppliers. Si Mang Quirino ay itinago ang kopya ng CCTV footage. Si Pastor Eladio ay handang magbigay ng salaysay. Si Nerissa ay nagbabantay sa tabi ni Tina na parang kapatid na hindi niya kailanman naranasan sa sariling pamilya. Sa gitna ng lahat, may mga bagong taong pumasok sa buhay ni Tina sa ospital. Isa na roon si Alon Madrigal, isang dating seaman na may cancer din at madalas nakaupo sa waiting area habang may suot na lumang jacket. "First time?"
Tanong ni Alon isang araw nang makita niyang nanginginig si Tina bago ang treatment. Hindi na, sagot ni Tina. Pero parang first time pa rin ng takot. Tumawa ng mahina si Alon. Ganyan talaga. Ako nga dating nasa gitna ng dagat hindi takot sa bagyo. Pero dito sa ospital, takot sa karayom. Napangiti si Tina kahit kaunti. Nariyan din si Sister Benilda, isang madre volunteer na nagbibigay ng libreng sopa sa mga pasyente. Minsan, umupo ito sa tabi ni Tina. Anak, mabigat ang dala mo, sabi ni Sister Benilda. Paano po magpatawad kapag hindi pa tumitigil manakit ang tao? Tanong ni Tina. Ngumiti ng malungkot ang madre. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin pababayaan mo silang tapakan ka ulit. Minsan, ang unang hakbang ng pagpapatawad ay ang pagpoprotekta sa sarili mo. Tumulo ang luha ni Tina sa salitang yon. Buong buhay kasi niyang inakala na ang pagiging mabuting anak ay ang pagtitiis kahit ubus ka na. Ngayon niya lang naiintindihan na pwedeng mahalin ang pamilya mula sa malayo, pwedeng humingi ng hustisya, pwedeng sabihing, tama na. Isang gabi, matapos ang isa na namang mabigat na gamutan, dinala siya ni Nerissa sa maliit na banyo ng hospital room. Doon, nakita ni Tina ang sarili sa salamin. Halos wala ng buhok niya. Lumalim ang pingsi, nangitim ang ilalim ng mata. Pero hindi na siya mukhang talunan sa sariling niyang paningin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang scarf sa ulo niya at huminga ng malalim. Mamamatay ka na rin naman. Bulong niya. Inuulit ang sinabi ng kanyang ina. Nanginginig ang labi niya, ngulit hindi na siya umiiyak gaya noon. Yun ang sabi nila. Lumapit si Nerissa sa likod niya. Tina. Tumingin si Tina sa salamin. Sa kabila ng panghihina, may ningas sa mga mata niya. Hindi ako mamamatay para lang mapakinabangan nila, sabi niya. Mabubuhay ako para bawiin ang pangalan ko. At sa gabing yun, hindi pa man magaling ang katamal ni Tina, nagsimula nang gumaling ang pinakamahalagang bahagi niya. Ang paniniwalang may karapatan siyang mabuhay hindi para sa pamilya niyang gahaman, kundi para sa sarili niyang kinabukasan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin kung paano bumangon ng isang babaeng akala ng sariling pamilya ay tapos na ang laban. Pero minsan, habang pinaglalamayan ka na ng iba sa isip nila, doon ka pala dahan-dahang binubuhay muli ng Diyos, ng tapang at ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Matapos ang gabing tumingin si Tina sa salamin ng hospital room at sinabi sa sarili na mabubuhay siya para bawiin ang pangalan niya, hindi biglang gumaan ang lahat. Hindi kinabukasan ay malakas na siya. Hindi rin agad nawala ang sakit sa katawan niya. Sa totoo lang, mas naging mahirap ang mga sumunod na linggo. Tuwing chemotherapy session, pakiramdam ni Tina ay unti-unting tinutunaw ang lakas niya. May mga araw na kahit amoy ng pagkain ay hindi niya makakayanan. May mga gabing nanginginig siya sa lamig kahit balot na siya ng kumot. Kapag gumigising siya sa madaling araw, minsan ay hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang katawan niyang linalaban ng cancer o ang puso niyang linason ng sinabi ng sariling ina. Mamamatay ka na rin naman. Paulit-ulit yun bumabalik sa isip niya. Parang tinik na nakabaon sa dibdib. Pero sa bawat balik ng salitang yon, may isa pang boses na sumasabay. Ang sariling boses niya noong gabing sa salamin. Hindi ako mamamatay para lang mapakinabangan nila. Yun ang pinanghawakan niya. Nasa tabi niya ni Nerissa halos araw-araw. Kapag may duty ito sa ospital, dumadaan pa rin ito sa kwarto ni Tina bago umuwi. Kapag day off naman, doon na ito natutulog sa maliit na sofa sa gilid ng kama. Minsan kahit pagod na, nagbibiro pa rin si Nerissa lalang para mapangiki si Tina. Alam mo Tina, sabi ni Nerissa isang hapon habang sinusuklay ng marahan ang manipis na buhok na natitira sa ulo ng kaibigan. Bagay sa iyo ang scarf, parang mayamaning artista na ayaw magpa-picture sa airport. Mahinang tumawa si Tina. Mukha kong pasyente ni Nerissa. Pasyenteng may dating, iba yun. Napangiti si Tina, pero maya-maya ay tumulo ang luha niya. Ayoko nang umiyak, bulong niya. Pero minsan, hindi ko mapigilan. Hinawakan ni Nerissa ang kamay niya. Hindi kahinaan ang umiyak. Ang kahinaan ay yung alam mong mali ang ginagawa ng tao sa iyo, pero hinahayaan mo habang buhay. At ikaw, Tina,
Nagsisimula ka ng lumaban. Hindi madali ang lumaban habang may sakit. Habang ang katawan ni Tina ay nagpapagaling, tahimik namang kumikilos ang maliit na grupong bumuo sa paligid niya. Hindi ito grupo ng paghihinggit. Grupo ito ng katotohanan. Sina Nerissa, Rafael, Lira May, Mang Quirino, Emiliano at kalaunan ay si Attorney Salveo Ignacio. Sila ang naging sandala ni Tina habang unti-unting inilalabas ang lahat ng panloloko ng kanyang pamilya. Unang dumating si Attorney Salveo sa ospital isang maulan na umaga. Payat siya, nasa edad 40, may makapal na salamin at simpleng leather bag na halatang matagalin ang gamit. Hindi siya gaya ng ibang abogado na malakas magsalita para magmukhang magaling. Tahimik siya, diretso tumingin, at bago siya umupo ay nagpakilala muna ng maayos kay Tina. Celestina, sabi niya. Sinabi sa akin ni Mang Emiliano ang nangyari. Hindi kita bibigyan ng maling pag-asa. Mahaba ang proseso. Pero kung may ebidensya tayo, may laban. Nakahiga si Tina, nakasuot ng mask. Mahina ang boses, ngunit malinaw ang mata. Attorney Salveo, gusto ko pong mabawi ang akin, pero ayokong maging katulad nila. Tumango ang abogado. Magkaiba ang hustisya sa paghihinggit. Ang hustisya may ebidensya, may proseso, may pananagutan. Doon tayo lalaban. Inilabas ni Rafael ang unang folder, bank records, kopya ng unauthorized withdrawals, ilang resibo ng clients na diretsong napunta sa account na ginamit ni Joven. Sumunod na inilabas ni Lira May ang ginawa niyang preliminary report. Nanginginig pa ang kamay niya habang inaabot ito kay Attorney Salveo. Sir, hindi pa po ito final pero nilagay ko po lahat ng dates, amounts at kung kaninong account napunta, sabi ni Lira May. Binasa ni Attorney Salveo ang unang pahina at tumingin sa kanya. Ilang taon ka na, Lira? 22 po. Maganda ang trabaho mo. Malinis ang tracing. Namula si Lira May sa hiya, ngulit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga ang ginagawa niya. Para kay Tina, hindi lang siya empleyada, isa siyang taong tumutulong sa pagbawi ng katotohanan. Habang nasa ospital si Tina, tuloy ang operasyon ng Tina's Woven Grace. Pero dahil natutunan na ni Rafael ang panganib ng pagiging masyadong bukas sa pamilya ni Tina, inilipat niya ang ilang mahahalagang dokumento at supply records sa mas secure na opisina. Hindi enggrande ang opisina nila noon. Isang maliit na commercial unit sa Makati na may 2 mesa, isang cabinet na may lock at maliit na meeting area. Pero para sa kanila, iyon ang unang hakbang ng bagong proteksyon. Simula ngayon, sabi ni Rafael sa team, walang transaction na verbal lang, lahat documented. Walang kukuha ng bayad maliban sa finance at kahit sino pang kamag-anak ni Ma'am Tina ang dumating, hindi sila authorized. May ilang empleyadong nagbulungan. Nababalitaan na rin kasi ng iba ang nangyari sa bahay ni Tina. Si Eling Belen, isa sa unang mananahi, ay napaiyak pa habang tinatahi ang order sa hotel client. Ang bait-bait ni Ma'am Tina. Bakit ganun ang ginawa sa kanya ng pamilya niya? Sabi nito kay Darwin. Kaya nga mas dapat nating ayusin ang trabaho. Pagbalik ni Ma'am, dapat nakatayo pa rin ang negosyo niya. At tumayo nga ang negosyo. Sa gitna ng gulo, dumating ang pagkakataon ng hindi inaasahan. Si Cassandra Ledesma, isang eleganteng negosyante na nagpapatakbo ng chain of boutique hotels, ay dati nang humama sa eco-friendly bags ni Tina. Nang malaman itong may sakit si Tina, ngulit patuloy pa ring naghahatid ang team ng dekalidad na produkto, personal itong bumisita sa workshop. Nasaan si Celestina? Tanong ni Cassandra kay Rafael. Nagpapagamot po ma'am, pero siya pa rin ang nag-a-approve ng designs kapag kaya niya. Tinignan ni Cassandra ang mga bag na gawa sa abaka at recycled fabric. Hinalupos niya ang tahi, sinuri ang lining at ngumiti ng bahagya. May malasakit sa produkto. Hindi lang ito negosyo, may kwento. Kinabukasan, nagpadala si Cassandra ng sulat. Nag-aalok ang kanyang hotel chain ng mas malaking contract, thousands of custom-made welcome bags para sa mga guests nila. Nang mabasa yon ni Rafael, agad niyang tinawagan si Tina. Ma'am, sabi niya, halatang pinipigil ang saya. Nakuha natin ang hotel contract. Nasa hospital bed si Tina noon, kahihinto lang ng pagsusuka. Halos wala siyang lakas, pero nang marinig niya iyon, napaluha siya.
Talaga? Opo, at malaking contract ito. Kaya natin, ma'am. Kakayanin natin. Napapikit si Tina. Sa gitna ng katawan niyang nanghihina, parang may maliit na liwanag na pumasok sa dibdib niya. Habang inihisip ng pamilya niya na takos na siya, ang negosyong pinaghirapan niya ay patuloy na humihina. Rafael, mahina niyang sabi, palitan natin ang sistema. Ayokong bumalik sa dating maliit lang ang pangarap natin. Kapag gumaling ako, hindi lang bags ang gagawin natin. Gagawa tayo ng kabuhayan. Hindi pa alam ni Rafael kung gaano kalaki ang ibig sabihin ni Tina, pero narinig niya sa boses nito na may bagong direksyon na nabubuo. Sa loob ng 6 na buwan, ang buhay ni Tina ay naging hati sa 2 laban. Sa umaga, laban sa sakit. Sa hapon, laban para sa negosyo at pangalan niya. Kapag kaya niyang umupo, nagla-laptop siya sa kama. May video call sila ni Rafael, Lyra May at Darwin. Tinitignan niya ang bagong designs, cost breakdown, delivery schedules at hiring plan. Minsan pinigalitan siya ni Doktora Isabel nang madaddan siyang nakaharap sa laptop kahit mataas ang lagnat. Celestina, sabi ng doktora, mahigpit ang boses. Hindi ka robot. Ang katawan mo ang puhunan mo ngayon. Kung ayaw mong magpahinga, paano tayo mananalo? Napahiya si Tina. Pasensya na po, doktora. Natatakot lang ako na kapag binitawan ko, tuluyan nilang maagaw ang lahat. Umupo si Doktora Isabel sa tabi niya. Ang pagpapahinga ay hindi pagbitiw, parte rin ito ng laban. Tumanggo si Tina. Mula noon, natuto siyang magtiwala sa ibang tao. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil hindi niya kailangang dalhin lahat mag-isa. Sa ospital, mas naging malapit din si Tina kay Alon Madrigal, ang dating seaman na una nin makilala sa waiting area. Si Alon ay may sariling laban sa cancer, ngunit kakaiba ang gaan niyang magsalita. Kapag nakikita niyang tahimik si Tina, umuupo ito sa malayo at nagsisimulang magkwento tungkol sa dagat. Alam mo, Tina, sabi ni Alon isang gabi habang pareho silang nasa infusion area. Sa barko, kapag may bagyo, hindi mo pwedeng utusan ang alon na tumigil. Ang kaya mo lang gawin, ayusin ang timon at kapit sa direksyon. Mahina siyang tinignan ni Tina. Paano kung pagod ka ng kumapit? E di papakapit ka muna sa ibang tao, hindi ka bawasan yun. Ang simpleng linyang iyon ay tumatak sa kanya. Nariyan din si Sister Benilda na laging may dalang sopas at rosaryo pero hindi namimilit ng dasal. Minsan tinanong siya ni Tina kung mali bang kasuhan ng sariling pamilya. Hindi ba masama iyon, sister? Tanong ni Tina. Magulang ko pa rin sila. Matagal na tumahimik si Sister Benilda bago sumagot. Anak, ang utos ay igalang ang magulang, pero hindi inutos ng Diyos na hayaan mong patayin ka ng kasakiman nila. Minsan, ang katotohanan ang pinakamabigat pero pinakatamang paraan ng pagmamahal. Noong ika-4 na buwan ng gamutan, lumabas ang mas malinaw na ebidensya. Napag-alaman ni Attorney Salveo na hindi lang simpleng papeles ang ginamit sa pagbenta ng bahay. May forged signature, may faking authorization, may medical certificate na hindi galing kay Doktora Isabel pero ginamit para sabihing hindi na raw mentally capable si Tina na magdesisyon. Kaya pamilya na raw ang nag-aasikaso sa ari-arian niya. Nang makita ito ni Doktora Isabel, naggalit siya. Hindi ako pimirma niyan. Mariing sabi niya habang hawak ang kopya ng dokumento. At kailanman, hindi ko sinabi na incapable si Celestina. Weak physically, yes, but mentally, she has always been clear. Doktora, kailangan namin ng statement ninyo, sabi ni Attorney Salveo. Gagawin ko, sabi niya. Hindi lang ito panluloko, ginamit nila ang sakit niya para burahin ang karapatan niya. Lumabas din sa investigasyon na si Attorney Leandro Vito ang nag-ayos ng maraming peking papeles. May koneksyon siya sa buyer ng bahay sa Cavite. Ang perang nakuha sa pagbebenta ay hindi napunta sa medical bills ni Tina. Napunta ito sa utang ni Joven, luho ni Maureen at sa bank account na kontrolado ni Imelda. Nang makita ni Tina ang dokumento, hindi na siya umiyak. Tahimik siyang nagbasa. Pahina kada pahina. Resibo kada resibo, pirma
kada pirma. Ma'am, maingat na sabi ni Rafael. Pwede niyo pong ipahinga muna. Umiling si Tina. Hindi. Kailangan kong makita hanggang saan nila kayang ipagpalit ako. Masakit, pero kailangan. Dahil sa bawat katotohanan lumalabas, mas nawawala ang ilusyon niya na baka mahal lang siya ng pamilya niya sa maling paraan. Hindi iyon maling pagmamahal, kasakiman iyon at matagal na niyang pinagbibigyan. Sa ikalimang buwan, nagsimula nang gumanda ang ilang resulta ng tests ni Tina. Hindi pa tapos ang laban, ngunit may pag-asa. Mas nakakalakad na siyang kaunti sa hallway. Minsan, hawak siya ni Nerissa sa isang braso at Alon sa kabila, habang nagbibiro si Alon na parang royal parade yun. Ayan, CEO walk. Sabi ni Alon, dapat may red carpet. Hospital tiles lang muna, sagot ni Tina, natatawa. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagbagsak, tumawa siya ng walang kirot sa dibdib. Doon unti-unting nabuo ang mas malaking pangarap niya. Hindi na sapat na maibalik ang dating Tina's woven grace. Gusto niyang maging mas malaki, mas matibay at mas makabuluhan ito. Kaya isang gabi, ipinatawag niya sa video call sina Rafael, Lyra May, Darwin, Emiliano, Nerissa at Attorney Salveo. Naisip ko, sabi ni Tina, nakaupo sa hospital bed habang may kumot sa balikat. Kapag gumaling ako, papalitan ko ang pangalan ng kumpanya. Anong pangalan? Tanong ni Lyra May. Celestria Works Corporation, sagot ni Tina. Hindi na lang ito tungkol sa bags. Gusto kong magkaroon tayo ng livelihood program para sa mga babaeng iniwan, mga single mother, cancer survivors at mga taong walang tumanggap sa kanila. Tahimik ang lahat. Si Emiliano ang unang ngumiti. Celestina, sabi niya, ngayon lang kita narinig magsalita hindi lang para mabuhay, kundi para mamuno. Napayuko si Tina. Noon kasi akala ko kailangan kong yumaman para mapatunayan sa pamilya ko na karapat-dapat akong mahalin. Ngayon alam ko na, hindi ko kailangang bilhin ang pagmamahal nila. Kailangan kong gamitin ang natitira kong buhay para sa mga taong marunong magpahalaga. Nagpatuloy ang plano. Si Nerissa ang tutulong sa wellness program, si Alon kapag tuluyan ng gumanda ang kalagayan ay maaaring pumasok sa logistics dahil sanay ito sa shipments. Si Sister Benilda ay tutulong makipag-ugnayan sa mga pasyenteng nangangailangan ng trabaho at tulong. Si Cassandra Ledesma ay posibleng maging long-term partner. Si Darwin ang hahawak sa production training. Si Lyra May ang magse-setup ng transparent accounting system. Habang nabubuo ang bagong kumpanya, nagsimula na ring kumilos si Attorney Salveo. Naghain siya ng unang legal notice laban kay Attorney Leandro Bito sa buyer ng bahay at sa ilang taong sangkot sa fraudulent sale. Kasabay nito, hinihing niya ang freeze order sa ilang assets na konektado sa perang nakuha mula sa ari-arian ni Tina. Hindi pa ito ang malaking paghaharap, hindi pa ito ang wakas, pero ito ang unang formal na suntok ng katotohanan. Nang nakarating ang balita kina Imelda, nagkagulo sila sa San Isidro. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Imelda abang hawak ang notice. Akala ko ba mahina na siya? Si Maureen na bagong bili ang cellphone at halos maubos na ang perang nakuha, namutla. Ma, baka kasuhan tayo. Si Joven ay pinagpapawisan. Hindi pwede. Kailangan ko pa ng pera. Hinahabol pa ako ni Temyong. Si Donato naman ay tahimik lang, ngunit halatang kinakabahan. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi pala mamamatay si Tina, baka bumabalik ito. At kung bumalik ito, dala nito ang lahat ng katotohanang pilit nilang itinago. Sa ospital, dumating ang araw na hinihintay ni Tina. Ika-6 na buwan ng gamutan. Nasa klinik ni Dr. Isabel kasama si Nerissa. Nasa labas naman sina Rafael, Emiliano at Alon naghihintay parang pamilya. Binuklat ni Dr. Isabel ang resulta ng tests. Tahimik siyang nagbasa. Ilang segundo lang iyon pero para kay Tina ay parang isang buong taon. Pagkatapos, tumingalas ang doktora. May maliit na ngiti sa kanyang mukha. Celestina, maganda ang response ng katawan mo. Based on your latest results, nasa remission ka. Hindi agad gumalaw si Tina. Remission? Ulit niya, parang hindi sigurado kung tama ang narinig. Oo,
sabi ni Doktora Isabel. Hindi ibig sabihin tapos na ang monitoring. Kailangan pa rin nating mag-ingat, pero malaking tagumpay ito. Napahawak si Tina sa bibig niya. Biglang bumuhos ang luha. Yumakap si Nerissa sa kanya ng mahigpit. "Buhay ka, Tina!" Umiiyak na sabi ni Nerissa. "Sabi ko sa'yo, lalaban tayo." Nang lumabas sila ng klinik, tumayo agad sina Rafael, Emiliano at Alon. Hindi na kailanang magsalita si Tina. Sa luha at ngitiya pa lang, alam na nila. "Remisyon," sabi ni Tina. Napaupo si Emiliano, hawak ang baston habang nangingilid ang luha. "Salamat sa Diyos." Si Rafael naman ay tumalikod sandali para punasan ang mata. Si Alon naman ay pumalakpak ng mahina. "CEO comeback na to." Tumawa si Tina habang umiiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi niya naramdaman na hinahabol siya ng kamatayan. Nararamdaman niyang binibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Tina sa bagong opisina sa Makati. Maikli pa ang tubo ng kanyang buhok. Payat pa rin siya. May bakas pa ng gamutan sa balat at mga mata. Mulit nang pumasok siya sa pintuan, tumayo ang empleyado. Walang grand na palakpakan, walang drama. Tahimik lang silang ngumiti. Ang iba ay umiiyak. Lumapit si Lyra May at inabot ng isang maliit na buke ng puting sampagita. "Welcome back po, Ma'am Tina." Tinanggap iyon ni Tina at yumakap ang batang empleyada. "Salamat, Lyra, sa lahat." Sumunod si Darvin, Aling Belen, Brando at iba pang manggagawa. Sa bawat yakap, naramdaman ni Tina na may mga taong mas masaya pang nabuhay siya kaysa kasariling pamilya niya. Masakit isipin, pero sa parehong sandali, nakapagpagaling. Sa conference room, inilatag ni Rafael ang bagong company registration documents. "Ma'am," sabi niya, "ready na ang papers para sa Celestria Works Corporation. Kailangan na lang ng final approval nyo." Tiningnan ni Pina ang pangalan sa papel. Celestria Works. Parang bagong buhay. Parang pangalan ng babaeng hindi na basta-basta mapapabagsak. Kinuha niya ang ballpen at pumirma. Sa pagkakataong ito, malinaw ang isip niya. Matatag ang kamay niya. Walang panlilinlang, walang takot, walang ina na nakatingin sa balikat niya para agawin ang hawak niya. Pagkatapos niyang pumirma, tumingin siya kay Rafael. "Hindi ako babalik bilang biktima," sabi ni Tina. "Babalik ako bilang may-ari ng buhay ko." Sa labas ng opisina, umulan ng mahina, pero hindi na iyon ulan ng pagluluksa para kay Tina. Para iyong unang ulan matapos ang mahabang tagtuyot, malamig, mabango at may dalang bagong simula. 6 na buwan siyang lumaban sa sakit, sa takot at sa pagtataksil. Ngayon, buhay siya, gumagaling siya, at habang ang pamilya niyang nagtaksil ay nagsisimula ng kabahan, si Tina naman ay nagsisimula palang bumangon ng mas mataas pa kaysa dati. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin ang pagbabalik ni Tina. Hindi na bilang anak na laging nagpapakumbaba kahit sinasaktan. Hindi na bilang babaeng nagmamakawang mahalin ng sariling pamilya, kundi bilang isang taong natutong tumayo sa sarili niyang pangalan. Minsan kasi, ang taong inakala nilang mahina na at wala ng laban, siya pa pala ang babalik na may pinakamatibay na puso. Matapos ang araw na pinirmahan ni Tina ang mga bagong dokumento ng Celestria Works Corporation, hindi niya agad hinanap ang pamilya niya. Hindi siya nagmadali. Hindi siya sumugod sa San Isidro para ipamukha kina Imelda, Donato, Maureen at Joven na gumaling siya. Natuto na siya. Ang taong kumikilos dahil sa galit ay madaling madapa. Ang taong kumikilos dahil sa katotohanan ay hindi kailangang mag-ingay para marinig. Sa unang taon matapos ang remission, naging mahigpit ang schedule ni Tina. Regular pa rin ang check-up niya kay Doktora Isabel. May blood tests, scans at follow-up consultations. Hindi pa rin siya pwedeng magpuyat ng sobra. Hindi pa rin pwedeng abusuhin ang katawan, pero ibang klase na ang apoy sa loob niya. Hindi na ito apoy ng paghihiginti lamang. Apoy ito ng taong binigyan ng ikalawang buhay at gustong gawing makabuluhan ang bawat araw. "Celestina," paalala ni Doktora Isabel isang umaga matapos basahin ang latest result niya. "Maganda ang progress mo, pero huwag mong kalimutan, ang katawan mo ang unang kumpanya mong kailangang alagaan." Ngumiti si Tina.
Maikli pa rin ang buhok niya pero mas malusog na ang kulay ng mukha. Opo, doktora, hindi ko na po gustong bumalik sa dati. Naakala ko kailangan kong ubusin ang sarili ko para lang patunayan na mahalaga ako. Tama yan, sagot ni Doktora Isabel. Hindi mo kailangang mamatay sa pagod para maging karapat-dapat mabuhay. Ang linyang iyon ay dinala ni Tina hindi lang sa sarili niyang buhay kundi pati sa bagong kumpanya. Ang dating maliit na workshop ng Tina's Woven Grace ay unti-unting lumaki. Mula sa Makati office, nakakuha sila ng mas malaking production space sa Laguna. Hindi iyon agad en grande, pero malinis, maliwanag at maayos ang sistema. May sariling sewing area, quality control section, storage room, maliit na clinic, counseling corner at training room para sa mga bagong empleyado. Sa unang araw ng pagbubukas ng Laguna facility, nakatayo si Tina sa harap ng mga manggagawa. Naroon sina Rafael Sarmiento, Lira May, Darvin Ocampo, Aling Belen, Brando Mijeres, Nerissa, Emiliano, Alon Madrigal at maging si Sister Benilda. Si Cassandra Ledesma naman ay dumating bilang pangunahing business partner, suot ang simpleng cream blazer at may hawak na bouquet ng sampagita. Hindi ito simpleng factory, sabi ni Tina sa harap ng lahat. Ito ay lugar para sa mga taong minsang pinaniwalaang wala na silang halaga. Dito, hindi natin tatanungin kung gaano kayo nadapa. Tatanungin natin kung handa na ba kayong bumangon. May ilang empleyadong napaiyas. Isa sa kanila si Maricel, dating OFW na umuwi mula Kuwait matapos makaranas ng abuso. Naroon din si Gemma, isang single mother na iniwan ng asawa habang buntis. May 3 cancer survivors na rinekomenda ni Sister Benilda mula sa ospital. Para kay Tina, sila ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng bumalik sa dating maliit na pagtingin sa buhay. Lumapit si Cassandra matapos ang maikling programa. Celestina, sabi nito, marami akong nakilalang negosyante, pero kaunti ang marunong gawing tahanan ang negosyo. Hindi ko po kaya ito mag-isa. Sagot ni Tina. Walang tunay na leader ang nag-iisa, wika ni Cassandra. Pero ikaw ang dahilan kung bakit sila naniwala. Habang tumataas ang Celestria Works, bumabagsak naman ang buhay ng pamilyang umagaw sa lahat kay Tina. Sa San Isidro, unti-unting nauubos ang perang nakuha nila sa pagbenta ng bahay sa Cavite at ibang ari-arian. Si Joven na noon ay nagmamadaling makabayad kay Temyong Salonga lalong nalulubog sa utang dahil bumalik sa sugal. Akala niya kapag may pera, makakawala siya. Pero ang taong walang disiplina, kahit bigyan ng malaking halaga, mauuwi pa rin sa pagkawasak. Isang gabi, pinuntahan siya ng 2 tauhan ni Temyong sa isang maliit na bilyaran. Joven, sabi ng isang lalaki habang hinawakan siya sa balikat. Sabi ni boss, hindi na palugit ang kailangan mo. Bayarin na. Nagawan ko na ng paraan noon. Bigyan niyo lang ako ulit ng ilang araw. Wala ka ng ate na pwedeng nakawan. Malamig na tanong ng lalaki. Hindi nakasagot si Joven. Doon niya unang naramdaman na ang perang ninakaw nila kay Tina ay parang tubig sa palad. Sandaling nakahawak pero mabilis ding tumulo hanggang wala nang natira. Si Maureen naman na bumili ng kondo at sasakyan mula sa perang tinawag niyang advance mana, unti-unting iniwan ng mga kaibigan niyang sosyal. Noong marami siyang gastos, lagi siyang iniimbita. Noong nagsimula ng ma-freeze ang ilang accounts dahil sa kaso ni Tina, bigla siyang hindi na sinasagot sa group chat. Maureen, sorry ha, private event kasi, sabi ng dating kaibigan niyang si Tresha sa telepono. Private? Ako nga ang nagbayad ng table natin last month, sagot ni Maureen, halatang napipikon. Basta ayusin mo muna yung issue ng family nyo. Nakakahiya kasi. Napabagsak ni Maureen ang cellphone sa sofa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lasa ng pagiging gamit. Ang dating ginagawa niya kay Tina, lalapitan kapag may pakinabang, iiwan kapag wala na. Ngayon ay ginagawa na sa kanya. Si Dulato naman ay lalong tumahimik. May edad na siya at dahil sa stress at takot sa kaso, tumaas ang blood pressure niya. Ngulit imbis na harapin ang pagkakamali, umiinom siya ng palihim at sinisisi ang tadhana. Kung hindi lang matigas ang ulo ni Tina, hindi tayo aabot sa ganito,
sabi ni Imelda habang tinitignan ng legal notice sa mesa. Tumingin si Donato sa kanya. Imelda, tayo ang nagbenta ng bahay niya. Para sa pamilya, sigaw ni Imelda. Para sa pera, mahinang sagot ni Donato. Napahinto si Imelda. Hindi siya sanay na kinokontra siya ng asawa. Buong buhay nila, si Donato ay sunod-sunuran lang. Ngulit sa mga araw na iyon, kahit si Donato ay unti-unti nang dinudurog ng konsensya. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng legal mediation. Hindi ito korte, ngunit para kina Imelda, parang doon na rin sila nililitis. Isang conference room sa opisina ni Attorney Salveo ang ginamit. Malinis, simple at malamig ang aircon. Sa isang gilid, naroon si Tina kasama sina Attorney Salveo, Rafael, Nerissa at Emiliano. Sa kabilang panig, naroon sina Imelda, Donato, Maureen, Joven at isang abogadong halatang kinuha lang nila sa murang halaga dahil hindi na nila kayang bayaran si Attorney Leandro Vito na kasali na rin sa kasong hinaharap. Nang pumasok si Tina, napatingin silang lahat. Hindi siya nagsuot ng sobrang mamahalin. Simple lang ang puting blazer niya, black slacks at mababang sapatos. Maikli pa rin ang hubok, ngunit maayos ang tindig. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa ancestral house habang sinasabihan ng sariling ina na mamamatay na rin naman. Si Imelda ang unang umiwas ng tingin. Simulan na natin, sabi ni Attorney Salveo. Inilatag niya ang mga dokumento. Forged signatures, bank records, kopya ng deed of sale, medical certificate na pineke, statement ni Dr. Yasbel, salaysay ni Mang Quirino, litrato ng mga gamit na inilabas ni Maureen, accounting report ni Lyra May, at listahan ng perang dumaan sa account na ginamit ni Joven. Habang binabasa ng abogado ang bawat ebidensya, palalim ng palalim ang katahimikan sa silid. Hindi namin alam na peke, palitang sabi ni Maureen. Si Mama ang nag-asikaso. Napatingin sa kanya si Imelda. Maureen, ano ma? Umiiyak na sabi ni Maureen. Totoo naman. Sinabi mo mamamatay na si ate. Sinabi mo sa atin din mapupunta lahat. Napasandal si Tina. Masakit pa rin marinig yun, pero hindi na siya dinudurog gaya noon. Parang sugat na naghilom na, ngunit may peklat pa rin. Si Joven naman ay pawis na pawis. Ate, napipilitan lang ako. May naninigil sa akin. Kung hindi ako nagbayad, baka may nangyaring masama. Tuminging si Tina sa kanya. Kaya pinili mong ako ang ilagay sa kapahamakan. Hindi nakasagot si Joven. Si Donato naman ay nakayuko. Hindi niya kayang tumingin sa anak. Si Imelda lang ang nananatiling matigas kahit nanginginig na ang kamay. Anak ka namin! Sabi ni Imelda, tila iyon na lang ang huling depensa niya. May karapatan kami sa pinaghirapan mo. Tahimik na tumingin si Tina sa kanya. Hindi pagmamahal ang tawag sa pagnanakaw, ma. At hindi pagiging magulang ang tawag sa paghihintay na mamatay ang anak para mapakinabangan ng ari-arian niya. Napuno ng katahimikan ng silid. Nagpatuloy si Attorney Salveo. Ipinaliwanag niya na may sapat na batayan para kasuhan sila ng fraud, falsification, qualified theft at conspiracy. Maaring humantong sa pagkakakulong, lalo na sa kaso ni Joven at sa sabuatan kay Attorney Leandro Vito. Ngunit dahil may ilang ari-arian pang maaring mabawi at dahil may edad na sina Imelda at Donato, inihain ni Tina ang kondisyon. Hindi ko ito ginagawa dahil naawa ako, sabi ni Tina, malinaw ang boses. Ginagawa ko ito dahil ayokong kainin ako ng galit habang buhay, pero kailangan ninyong managot. Itinaas ni Imelda ang tingin. Ano ang gusto mo? Una, ibabalik ninyo ang lahat ng kaya pang ibalik. Pangalawa, pipirma kayo sa settlement na kinikilala ninyong mali ang ginawa ninyo. Pangatlo, magtatrabaho kayo para bayaran ang natitirang halaga. Napatawang mapait si Imelda. Ano kami? Katulong mo? Hindi. Hindi ko kayo gagawing katulong. Pero may available na trabaho sa isang subsidiary building ng Celestria Works. Janitorial staff. Marangal na trabaho iyon. Trabahong minsan ninyong minamaliit. Namutla si Maureen. Ate,
Seryoso ka? Tulad ng pagiging seryoso ninyo noong ibinenta ninyo ang bahay ko habang nagpapagamot ako. Huminga ng mabigat si Donato. Kung ngayon ang paraan para hindi kami makulong agad, gagawin ko. Donato! Sigaw ni Imelda. Tumingin si Donato sa asawa. Pagod na ako, Imelda. Pagod na ako magkunwaring tayo ang api. Ang unang araw ni Imelda at Donato bilang janitorial staff ay nangyari makalipas ng ilang linggo matapos ang formal na pagpirma sa legal settlement. Hindi sila inilagay ni Tina sa main production floor upang ipahiya. Inilagay sila sa administrative subsidiary building kung saan malinaw ang trabaho. May tamang sahod na didiretso ang bahagi sa settlement payment at may supervisor na hindi nila pwedeng sindakin, si Darwin Ocampo. Maaga silang dumating. Suot ni Donato ang gray uniform. Si Imelda naman ay halos hindi makalakad ng maayos sa hiya. Hindi siya sanay na walang alahas, walang lipstick, walang tao na nauutusan. Hawak niya ang mop na parang mabigat na parusa. Pagpasok nila sa lobby, nakita nila ang malaking larawan ni Tina sa pader. Nasa ilalim nito ang mga salitang, Founder and CEO, Celestria Works Corporation, Building Livelihood, Dignity, and Second Chances. Napahanto si Imelda. Ang anak na sinabi niyang mamamatay na rin naman ay nakangiti sa larawang iyon, buhay na buhay, marangal at iginagalang ng lahat. May 2 empleyadong dumaan. Si Ma'am Tina talaga ang dahilan kaya nakapagtrabaho ulit ako, sabi ng isa. Nung iniwan ako ng asawa ko, akala ko wala na. Ako rin, sagot ng isa pa. Hindi niya tayo trinato na kawawa, trinato niya tayong may kakayahan. Narinig yun ni Imelda, parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. Buong buhay niya tinignan niya ang Tina bilang anak na dapat magbigay. Hindi niya nakita na ang anak niya palang iyon ay kayang maging pag-asa ng iba. Habang nagpupuna si Donato sa glass door, tahimik siyang napaiyak. Hindi malakas, hindi dramatiko. Isang luha lang na mabilis niyang pinunas. Pero nakita iyon ni Imelda. Bakit ka umiiyak? Tarayang niyang tanong kahit siya mismo ay nanginginig ang labi. Dahil ngayon ko lang naisip kung sinuportahan natin siya noon, baka hindi tayo ganito kahiyang-hiya ngayon. Baka masaya tayo para sa kanya. Hindi makasagot si Imelda. Tanghali nang dumating si Tina sa building kasama si Rafael. Hindi niya planong pagalitan sila. Hindi rin niya gustong magmukhang reyna. Dumaan siya sa lobby at nakita niyang nakatayo sina Donato at Imelda sa gilid, hawak ang cleaning supplies. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Si Imelda ang unang sumalit, pilit pa ring matigas. Masaya ka na? Tina looked at her for a moment, then calmly answered. Hindi. Walang masaya sa nangyari sa atin, pero may tama. Napayuko si Donato. Tina, anak. Hindi pa rin madali para kay Tina marinig ang salitang anak mula sa ama. Parang matagal na niyang hinintay iyon, pero ngayong dumating, may lamat na. Dito, sabi ni Tina tumingin sa kanilang dalawa, walang mababang trabaho. Ang taong naglilinis mahalaga. Ang taong nananahi mahalaga. Ang taong nagbabantay ng pinto, mahalaga. Pero dito rin, walang makakaligtas sa pananagutan. Tumulo ang luha ni Imelda, ngunit pinunas niya agad. Pinapahiya mo ko! Umiling si Tina. Hindi ko kayo pinapahiya. Ipinapakita ko lang sa inyo ang trabahong tagal ninyong itinuring na para lang sa mahihirap. Ngayon, matututunan ninyong hindi pala nakakababa ang magtrabaho ng marangal. Ang nakakababa ay ang magnakaw sa anak na lumalaban mabuhay. Walang nakasagot. Pag-alis ni Tina, naiwan sina Donato at Imelda sa lobby. Sa unang pagkakataon, hindi nasigaw ang laman ng katahimikan nila, kundi hiya, konsensya, at isang tanaw na matagal nilang iniwasan. Paano nila nagawang gawing puhunan ang anak na minsang handang ibigay sa kanila ang lahat? Sa labas, sumabay si Rafael kay Tina papunta sa sasakyan. Ma'am, maingat niyang sabi. Okay lang po kayo. Huminto si Tina at tumingin sa building. Sa loob, naroon ang mga taong minsang nagbenta ng bahay niya habang may sakit siya.
Ngunit sa parehong building, naroon din ang mga taong binigyan niya ng trabaho, pag-asa at dignidad. Sama sakit pa rin, sagot niya. Pero hindi na ako hawak ng sakit na iyon. Malayo na ang narating niyo. Ngumiti si Tina ng mahina. Malayo pa ang pupuntahan natin, Rafael. At habang papalubog ang araw sa likod ng gusli ng Celestria Works, malinaw na hindi na bumalik si Tina sa dating eksena ng pagkakanulo. Nalampasan niya iyon. Hindi na siya nakatayo sa harap ng pamilang na nakit sa kanya para magmakaawa. Nakatayo na siya ngayon sa mundong siya mismo ang muling nagtayo. Isang mundong may batas, may hangganan, may paghilim, at may puwang para sa mga taong marunong magsimula muli. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna akong taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Sa pagtatapos na ito, makikita natin na hindi lahat ng paghihinggil ay kailangang mauwi sa sigawan, dugo o paggawasak. Minsan, ang pinakamabigat na ganti ay ang makita ng mga taong tumapak sa iyo na hindi ka nila tuluyang nasira. At minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang mabawi ang nawala, kundi ang makabuo ng buhay na mas payapa kaysa dati. 2 taon ang lumipas mula nang unang pumasok sina Imelda at Donato sa subsidiary building ng Celestria Works bilang janitorial staff. Sa loob ng 2 taon na iyon, maraming nagbago. Hindi mabilis, hindi parang himalang kinabukasan ay naging mabubuti na ang lahat. May mga araw na masakit pa rin. May mga araw na may tuginan pa ring mabigat. May mga sandaling kapag nadaraan na ni Tina ang lobby at nakikita niyang nagpupunas ng sahig ang kanyang ina. Bumabalik sa isip niya ang gabing sinabi nitong, "Mamamatay ka na rin naman." Pero hindi na iyon bumabalik para durugin siya. Bumabalik iyon para ipaalala kung gaano na siya kalayo mula sa babaeng nanghihina sa hospital bed. Ang Celestria Works Corporation ay mas lumawak kaysa inaasahan ng marami. Mula sa handcrafted bags, nagsimula na rin silang gumawa ng hotel linens, eco-friendly packaging, uniforms at customized corporate giveaways. Ngunit ang mas ipinagmamalaki ni Tina ay hindi ang dami ng orders o laki ng kita. Ang ipinagmamalaki niya ay ang mga taong nagkaroon muli ng dignidad sa loob ng kumpanya. Si Maricel, ang dating OFW na umuwi mula sa Kuwait na may sugat sa loob at labas, ngayon ay trainer na ng bagong production workers. Si Gemma, dating single mother na walang tumatanggap dahil may bitbit na sanggol sa interview, ngayon ay supervisor sa packaging line. Ang 3 cancer survivors na nirekomenda ni Sister Benilda ay naging bahagi ng wellness support group ng kumpanya, tumutulong sa mga empleyadong may sakit o may pinagdaraanan. Si Nerissa naman, na dating nakaupo sa tabi ng hospital bed ni Tina, ngayon ay head ng Celestria Wellness Program. Siya ang namamahala sa regular checkups, mental health counseling at emergency fund para sa mga manggagawang may karamdaman. Minsan hindi ako makapaniwala, sabi ni Nerissa isang hapon habang magkasama sila ni Tina sa maliit na garden sa likod ng main building. Dati, pinapainom ka lang kita ng gamot at pinipilit kumain ng lugaw. Ngayon, may wellness program na tayo. Ngumiti si Tina. Mas mahaba na ang buhok niya ngayon, nakalampas na sa balikat, ngulit pinili pa rin niyang panatilihin itong simple. Kung hindi mo ako pinilit kumain noon, baka wala akong wellness program ngayon. Kung hindi ka rin matigas ang ulo, baka hindi ka umabot dito. Biro ni Nerissa. Tingin ko, pareho tayong matigas ang ulo. Nagtawanan sila. Ngulit sa likod ng tawanan, alam nilang pareho na bawat ngiti ni Tina ngayon ay pinagdaanan ng takot, gamot, luha at pagtataksil. Patuloy pa rin ang regular check-up ni Tina kay Dr. Isabel Montemayor. Hindi niya kinalilimutan na ang remission ay hindi dahilan para abusuhin muli ang katawan. Tuwing may appointment siya, hindi niya iyon ipinagpapapaliban. Isang umaga matapos ang latest scan at blood work, umupo siya sa harap ni Dr. Isabel. Maganda pa rin ang results mo, Clesentina. Stable, walang alarming signs. Ipagpatuloy mo lang ang healthy routine. Napabuntong hininga si Tina, parang laging unang beses niyang naririnig ang mabuting balita.
Salamat po, doktora. Hindi pa rin nawawala ang kaba tuwing check-up. Normal lang yon. Sagot ni Doktora Isabel. Pero ang mahalaga, hindi na ka ba ang nagpapatakbo ng buhay mo? Tumango si Tina. Dati po kasi akala ko kapag gumaling ako, tapos na ang laban. Hindi pala. May mga sugat na hindi nakikita sa scan. Pero gumagaling din, sabi ng doktora. Hindi lang sa gamot, sa tamang hangganan, tamang tao, at tamang pagpapahalaga sa sarili. Dinala ni Tina ang salitang iyon sa puso niya. Hangganan, iyon ang pinakamahirap niyang natutunan. Noon, kapag pamilya ang humingi, bigay agad. Kapag pamilya ang nanakit, patawad agad. Kapag pamilya ang gumamit, intindi agad. Ngayon, natutunan niyang ang pagmamahal na walang hangganan ay pwedeng maging daan para abusuin ka. Sa kabilang bahagi ng kumpanya, sina Imelda at Donato ay hindi nakatulad noong unang araw nilang pumasok bilang tagalinis. Si Donato ay mas naging tahimik ngunit mas maayos magtrabaho. Hindi siya palausap pero maaga siyang dumarating. Maingat siyang magpunas ng glass doors. Kapag may empleyadong bumabati sa kanya, nahihiya pa rin siya pero natututo na siyang sumagot ng maayos. Mang Donato, salamat po. Ang linis ng conference room. Sabi minsan ni Lyra May. Napatigil si Donato, parang hindi sanay makarinig ng pasasalamat. Trabaho ko naman. Trabaho niyo po, pero maayos niyong ginawa. Matagal bago siya sumagot. Salamat. Si Imelda naman ang mas matagal na bago. Noong unang mga buwan, halos araw-araw siyang nagrereklamo. Masakit daw ang likod niya. Nakakahiya raw ang uniform. Hindi raw siya sanay na mautusan. Minsan, nahuli siya ni Darwin na pinagsasabihan ng isang bagong janitors na parang siya pa rin ang may-ari ng lugar. Ma'am Imelda, sabi ni Darwin ng mahinahon pero matigas. Dito po pantay-pantay ang trabaho. Walang uutusan ng pabalang. Ano ka ba para pagsabihan ako? Mataray na tanong ni Imelda. Supervisor po ninyo dito sa building na ito at empleyado rin ako ni Ma'am Tina. Kung may reklamo kayo, idaan natin sa tamang proseso. Noong unang napahiya si Imelda sa harap ng mga taong hindi niya kayang sindakin. Ngulit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti rin niyang nakita ang mga taong nagtatrabaho roon. Nakita niya si Gemma na nagbabalot ng pagkain para sa anak niya bago mag-shift. Nakita niya si Maricel na nagtuturo sa bagong empleyada na nanginginig pa sa hiya. Nakita niya ang dating cancer patient na si Tessa na umiiyak sa tuwa dahil may una na siyang sweldo matapos ang mahabang gamutan. Isang hapon, habang naglilinis si Imelda sa hallway, narinig niyang may dalawang empleyada na nag-uusap. Kung wala si Ma'am Tina, hindi ako matatanggap kahit saan. Noong nalaman ng dating employer ko na nagka-cancer ako dati, natakot silang kunin ako. Dito, tinanong lang ako kung ano ang kaya kong gawin. Hindi niya tayo tinitingnan na pabigat, kaya nga mahal siya ng mga tao rito. Napatigil si Imelda. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Buong buhay niya, tiningnan niya si Tina bilang anak na dapat magbigay. Pero sa mata ng ibang tao, si Tina pala ay kanlungan. Tagapagligtas, pinuno, anak na sana ay ipinagmamalaki niya. Sa Kitchen Livelihood Center naman, si Maureen ay nagsimula bilang kitchen assistant. Noong una, iyak siya ng iyak. Hindi siya marunong maghiwa ng gulay ng maayos. Hindi siya sanay maghugas ng malalaking kaldero. Madalas siyang tinitingnan ng mga dating kakilala at halos gusto niyang lamunin ng lupa. Pero si Aling Belen, na ngayon ay isa sa senior coordinators ng Livelihood Center, ang unang nagpakita sa kanya ng tahimik na awa. Maureen, sabi ni Aling Belen habang tinuturo siyang magbalot ng packed meals para sa mga pasyente. Kung gusto mong magbago, magsimula ka sa trabaho, huwag sa salita. Galit po ba kayo sa akin? Totoo? Oo, galit ako noon kasi nakita ko kung paano umiyak si Tina. Pero kung araw-araw kang papasok at hindi tatakas, baka isang araw, hindi naggalit ang unang mararamdaman ng mga tao kapag nakikita ka. Ang linyang iyon ang naging simula ng pagbabago ni Maureen. Hindi siya naging perpekto pero natuto siyang makinig. Natuto siyang magtrabaho ng walang selfie. Natuto siyang mag-sorry sa maliliit na bagay.
At higit sa lahat, natuto siyang makita na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa damit, cellphone o sasakyan. Si Joven ang may pinakamahirap na proseso. Dahil sa utang kay Temyong Salonga at sa pagkakalulong sa sugal, kinailangan niyang pumasok sa rehabilitation program. Sa tulong ni Pastor Eladio, unti-unti siyang hinarap sa realidad na ang problema niya ay hindi lang pera, kundi pagtakbo sa pananagutan. Sa unang buwan niya sa rehab, ilang beses siyang nagtangkang umalis. Galit siya kay Tina, galit siya kay Imelda, galit siya sa lahat, maliban sa sarili. Pero isang gabi, matapos siyang dalawin ni Pastor Eladio, napaupo siya sa gilid ng kama at umiyak. "Pastor," Sabi niya, lagi kong sinasabi na napipilitan lang ako. Pero ang totoo, pinili ko. Pinili kong nakawan si ate. Pinili kong magsinungaling. Hinawakan ni Pastor Eladio ang balikat niya. Ang pag-amin ng unang hakbang, pero hindi sapat ang umiyak. Kailangan mong itigil ang pagtakbo. Makalipas ang ilang buwan, si Joven mismo ang nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol kay Temyong at sa koneksyon nito kay Attorney Leandro Vito. Doon nagsimula ang huling pagsubok sa buhay ni Tina. Akala nila tapos na ang panganib. Ngulit nang malaman ni Leandro na lumalakas ang kaso laban sa kanya, sinubukan niyang baliktarin ang kwento. Naglabas siya ng peking statement sa ilang maliliit na online pages, sinasabing si Tina raw ay malupit na anak na pinilit magtrabaho bilang tagalinis ang sariling magulang para ipahiya. May larawan pa ng lobby kung saan makikita si Imelda na naka-uniform, kuha ng patago. Kinabukasan nagising ang kumpanya sa mga tanong at bulong. "Ma'am Tina," sabi ni Rafael habang hawak ang tablet, "kumakalat na po online." Binasa ni Tina ang article. Noon, baka nanginig siya sa takot. Ngayon, huminga lang siya ng malalim. "Maglalabas tayo ng statement," sabi niya, pero hindi galit. Katotohanan lang. Kinausap niya si Attorney Salveo at sa tulong ng legal team, inilabas nila ang dokumentadong paliwanag. May settlement, may kaso ng fraud, may forged documents, at ang trabaho ni Imelda at Donato ay bahagi ng legal restitution agreement, may sahod, benepisyo at proteksyon. Hindi nila inilabas ang detalye para manira, kundi para itama ang kasinungalinan. Ngunit hindi doon natapos. Sinubukan ni Temyong na gamitin si Joven. Nagpadala ito ng mensahe, kung hindi raw babawiin ni Tina ang kaso, may masisira pang buhay. Sa halip na matakot, pumunta si Joven sa pulis kasama si Pastor Eladio. Ibinigay niya ang mga mensahe, pangalan ng tauhan at lugar kung saan sila nagkikita. Si Maureen naman sa unang pagkakataon, kusang humarap sa ilang empleyado at umaming bahagi siya ng maling ginawa sa kapatid. "Ako po si Maureen," sabi niya sa maliit na assembly sa Livelihood Center, nanginginig ang kamay. "Kapatid ako ni Ma'am Tina at totoo pong isa ako sa mga taong kumuha ng gamit niya habang may sakit siya. Wala po akong karapatang humingi ng respeto kung hindi ko iaaminin ang kasalanan ko. Hindi ako nagsasalita para kaawaan. Nagsasalita ako dahil pagod na akong magtago sa kasinungalingan." Natahimik ang buong silid. Hindi iyon sapat para burahin ang lahat, pero sapat iyon para makita ni Tina mula sa likod ng hall na may mga taong pwedeng magsimulang magbago kung hahayaan silang harapin ang bigat ng ginawa nila. Dahil sa tulong ni Joven, Maureen, Pastor Eladio, Attorney Salveo at ng mga ebidensyang naipunon, tuluyang nahuli si Temyong Salonga sa entrapment operation. Si Attorney Leandro Vito naman ay nasuspende sa practice at naharap sa kasong falsification, fraud at conspiracy. Ang buyer ng bahay sa Cavite na napatunayan na may alam sa irregularidad ng bentahan ay napilitang makipagsettle at ibalik ang property sa legal process. Doon unti-unti nabawi ni Tina ang ilang ari-arian. Ngulit nang maibalik sa kanya ang bahay sa Cavite, hindi niya iyon piniling tirhan. Isang umaga, dinala niya roon sina Neresa, Rafael, Emiliano, Dr. Yasbel, Sister Benilda, Alon, Lira May at ilang empleyado. Matagal siyang nakatayo sa harap ng gate. Ang bahay na iyon ang simbolo ng unang tagumpay niya at minsang ding naging simbolo ng pinakamalaking pagtataksil. "Ano ang plano mo rito?" tanong ni Emiliano. Tumingin si Tina sa bahay. "Noon nakala ko ito ang pahingahan ko, pero mas kailangan ito ng mga taong walang pahingahan." Doon ipinanganak ang Silungan ni Clesentina, isang halfway home para sa cancer patients na galing probinsya at walang matutuluyan habang nagpapagamot sa Maynila at karaniting lugar.
May maliliit na rooms, shared kitchen, reading corner at counseling area. Ang dating bahay na ninakaw habang lumalaban siya sa cancer, naging tahanan ng mga taong lumalaban ding mabuhay. Sa opening ceremony ng silungan, naroon si Dr. Yesbel bilang medical advisor, si Sister Benilda bilang volunteer coordinator, si Neresa para sa wellness support, at si Emiliano na nakaupo sa unahan, hawak ang baston at may luhang ayaw niyang ipahalata. "Clesentina," sabi ni Emiliano matapos ang programa, "kung buhay lang ang asawa ko, matutuwa siya sa'yo." Yinakap song Tina, "Kayo po ang unang nagturo sa akin na huwag ipagkakatiwala ang pinaghirapan ko sa maling tao. At ikaw naman ang nagturo sa akin na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan, pwede pa ring gawing tahanan ang sugat." Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng tahimik na hapunan sa charity center. Hindi grande, may simpleng pansit, isda, gulay at prutas. Naroon sina Tina, Neresa, Rafael, Emiliano, Alon, Lira May, Dr. Yasbel, Sister Benilda at sa isang mesa sa gilid, naroon din sina Donato, Imelda, Maureen at Joven. Hindi pa sila perpektong pamilya, hindi rin biglang nabura ang lahat, pero may kakaibang katahimikan na hindi napuno ng galit. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Donato kay Tina. Matanda na siyang tingnan, mas payat at hindi na kasing yabang ng dati. "Tina," Sabi niya, hirap na hirap sa bawat salita. "Anak, patawarin mo ako. Hindi kita pinorotektahan. Mas pinili kong manahimik dahil mas madali. Pero mali ako. Sa lahat ng taon na dapat ako ang ama mo, hinayaan kitang mag-isa." Tahimik si Tina. Bumigat ang dibdib niya, pero hindi niya iniwasan ang ama. "Matagal kong hinintay na sabihin niyo yan," sagot niya. "Pero hindi ko na alam kung paano bumalik sa dating anak na naghihintay." Tumango si Donato habang umiiyak. "Hindi ko hinihinging bumalik ka. Gusto ko lang malaman mong alam ko nang mali ako." Maya-maya, si Imelda naman ang lumapit. Sa unang pagkakataon, wala na ang dating taas ng baba. Wala na ang pilit na taray. Para siyang babaeng pagod na pagod magkunwari. "Tina," sabi niya, halos pabulong, "naiinggit ako sa iyo." Nagulat si Tina sa sinabi nito. "Naiinggit ako kasi matapang ka. Kasi kaya mong bumuo ng buhay kahit wala kang suporta. Kasi habang lumalaki ka, nakikita ko sa iyo ang lahat ng hindi ko nagawa. Imbis na maging proud ako, pinaramdam ko sa iyo na may utang ka sa akin. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ko pero totoo, mali ako. At noong sinabi kong mamamatay ka na rin naman," naputol ang boses ni Imelda. Umiyak siya ng tahimik. Doon unang nakita ni Tina ang ina hindi bilang kontrabidiyang laging malakas, kundi bilang taong duwag humarap sa sariling pagkukulang. Hindi nito binura ang ginawa niya. Hindi rin nito pinawi ang sakit, pero binuksan nito ang pinto sa isang katotohanang matagal nilang tinakasan. "Ma," sabi ni Tina, mabagal at malinaw, "ang pinakamasakit hindi ang bahay, hindi ang pera. Ang pinakamasakit noong kailangan ko kayo, hinati niya na ang buhay ko na parang patay na ako. Hindi ko pa kayang sabihin na buo na ang pagpapatawad ko, pero hindi ko na rin hahayaang kontrolin ng galit ang buhay ko." Tumango si Imelda, umiiyak. Sapat na iyon ngayon. Hindi sila nagyakapan na parang sa pelikula. Hindi biglang tumugtog ang musika ng ganap na pagkakasundo. Pero umupo sila sa iisang mesa at minsan, iyon muna ang simula. Lumipas pa ang panahon. Naging formal ang Celestria Foundation, ang charity arm ng kumpanya. Si Dr. Isabel ay naging board advisor. Si Nerisa ang namahala sa patient care programs. Si Rafael naman ay naging Chief Operations Officer ng Celestria Works. Si Lira May naman mula sa batang accounting assistant naging finance manager. Si Alon naman matapos gumanda rin ng kalusugan naging logistics head at nakapagpatayo ng maliit na bahay para sa pamilya niya. Si Emiliano naman dahil sa edad nagretiro na sa pagiging active mentor. Ngunit tuwing Biyernes ay dumadalaw pa rin sa opisina. Tinatawag siyang Lolo Emmy ng mga empleyado.
Minsan, nakaupo lang siya sa garden, umiinom ng tsaa at pinapanood si Tina na kausap ang mga bagong trainees. Isang hapon, may malaking programa ang Celestria Foundation sa harap ng bagong building. Maraming pasyente, empleyado at partner organizations ang dumalo. Sa entablado, hindi nagsuot si Tina ng magarbong gown. Simple lang siyang nakabarong inspired blazer, may maliit na ribbon pin, simbolo ng cancer awareness. Nasa unahan sina Nerissa, Rafael, Alon, Lira May, Dr. Isabel, Sister Benilda, Emiliano at maging sina Donato, Imelda, Maureen at Joven. Hindi sila bida sa araw na iyon. Tahimik lang silang nakaupo, nakikinig. Tumayo si Tina sa podium. Sandali niyang tinignan ng mga taong naroon, mga mukha ng sakit, pagbangon, pagkakamali at pangalawang pagkakataon. Nung nagkasakit ako, akala ko ang pinakamalaking laban ko ay cancer. Pero natutunan ko na may mga sugat na hindi nakikita sa katawan. May sugat mula sa pagtataksil, may sugat mula sa pamilya, may sugat mula sa paniniwalang kailangan mong maubos para mahalin ka. Tahimik ang lahat. Pero natutunan ko rin na hindi tayo ginawa para manatiling durog. May mga taong darating para hawakan tayo habang nanghihina tayo. May mga kaibigan na magiging kapatid. May mga estranghero na magiging pamilya. At may mga pangyayaring akala nating katapusan pero simula pala ng buhay na tayo mismo ang pipili. Timignan niya sandali sina Nerissa, Rafael, pagkatapos kay Emiliano. Ngumiti siya. Ang Celestria ay hindi itinayo para ipakita na nagtagumpay ako baban sa mga nakit sa akin. Itinayo ito para ipakita na pagkatapos ng sakit, may pwedeng itayo. Pagkatapos ng pagkawala, may pwedeng ibahagi. At pagkatapos ng pagtataksil, may buhay pa rin na pwedeng maging payapa. Pumalakpak ang tao. Hindi malakas sa umpisa, pero unti-unting lumakas hanggang mapuno ang buong paligid. Sa dulo ng programa, habang papalubog ang araw, tumayo si Tina sa harap ng building ng foundation. Sa tabi niya sina Nerissa, Rafael, Alon, Lira May, Dr. Isabel, Sister Benilda, Emiliano at maging sina Donato, Imelda, Maureen at Joven. Hindi sila bida sa araw na iyon. Tahimik lang silang nakaupo, nakikinig. Lumapit si Nerissa kay Tina. Masaya ka na ba? Tinignan niya ang building, ang mga pasyenteng nakangiti, ang mga empleyadong may trabaho, at ang dating bahay na naging silungan ni Celestina. Humina siya ng malalim. Wala nang bigat na tulad noon. Hindi perpekto, pero payapa. At sa unang pagkakataon, sapat na iyon. Sa huling sinag ng araw, tumingin si Tina sa langit. Naalala niya ang babaeng nasa hospital mirror noon. Kalbo, maputla, nanginginig, ngulit lumalaban. Gusto niyang yakapin ito sa isip. Gusto niyang sabihin dito na kinaya nila. Mahina siyang ngumiti at bumulong. Akala nila, katapusan ko ang sakit ko. Pero iyon pala ang simula ng buhay na ako mismo ang pipili.